70 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na nakabase sa Camp Bushra sa Miurang sa bayan ng Butig, Lanao del Sur ang matagumpay na nagsumite ng kanilang amnesty application sa National Amnesty Commission. Personal na nagtungo ang NAC official sa kampo para sa pagproseso ng kanilang aplikasyon. Naisyuhan din ang mga ito ng NAC ng Safe Conduct Pass. Ang detalye mula kay Naphtali Velarde. Isa si alias Abdul sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na nakabase sa Camp Bushra sa Miorang sa Butig, Lanao del Sur ang matagumpay na nagsumite ng amnesty application sa National Amnesty Commission. Ani alias Abdul, gusto niyang malinis ang kanyang pangalan matapos siyang mapasama sa kaso. Na mag-amnesty po tayo, alinsunod po sa agreement ng nakakatas MILF at saka gobyerno na pinayagan po tayo mag-amnesty, mag-abil ng amnesty. So, para sa akin ngayon, kasalukuyan po ako on process yung amnesty program, yung pag-apply ko ng amnesty program. Sasali po ako. So, tulad din sa mga kapatid ko, kasama akong mga commander ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, na mag-abil po tayo sa amnesty program para mawalan po tayo ng kaso at saka wala pang pangamba. Ang isa pang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na si alias Usup, kaligtasan sa sarili ang layunin ng paghahain ng amnesty application. Nag-apply po ako ng amnesty para po sa aking pangsariling safety. Kasi natatakot ako, baka hulin ako ng gobyerno ng Pilipinas. Tulad ng PNP at saka mga military. Sila ang dalawa sa 70 miyembro ng MILF na naghain ng aplikasyon para sa amnestiya. Bukod sa paghahain ng amnesty application, inisyuhan din ng NAC ng Safe Conduct Pass ang mga ito. This is still part of the process of taking in applications, and then it will go through the process of verification. From verification, then they will have a case conference by the local amnesty board, and whatever is their recommendation, they forward it to us in the National Amnesty Commission office, and the National Amnesty Commission will deliberate on it and then submit it to all members, including the ex-officio members, the Secretary of Justice, Secretary of Interior and Local Government, the Secretary of National Defense and OPAP, and if we get a majority, then we forward it to the Office of the President. Isa sa mga nagsusulong para makapaghain ng amnesty application ng mga miyembro ng MILF sa iba't ibang kampo ay si MP Bayleng Mantawil. Happy po tayo ngayon kasi feeling namin para kaming gumraduate. Kasi actually this is the last leg of our one-stop caravan with the National Amnesty Commission. So itong na lang po yung hindi namin napupuntahan sa lahat ng mga areas. So yung mga areas, lahat ng mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front. Kabilang na din po sa mga pinuntahan namin ay ang mga jails mula Luzon. So yung iba may Visayas and Mindanao. This is the first caravan din na full force ang National Amnesty Commission. Full force din yung MILF team sa Technical Working Group. Nandito din po yung certifier natin, si chairman ng AJAG, si Anwar Alamada. And of course, yung mga volunteers natin from IBP, from Ideals, from PAW-BARM, and also 3 labs ng Local Amnesty Board ng NAC from Cotabato City, Pagadian, Cagayan de Oro. Ang mass filing ng amnesty application na isinagawa sa Alim Abdulaziz Mimbantas Memorial Center, MILF Panel Satellite Office, Camp Bushra sa Miorang, Barangay Sandab, Butig, Lanao del Sur, araw ng Sabado. Pinangunahan ito ni MP Basit Jannati Mimbantas Abbas, MILF Technical Working Group at Integrated Bar of the Philippines, Cotabato City. Sa kabuuan, umabot na sa 4,613 ang naghain ng amnesty application sa NAC. 89 dito ang mula sa RPMP, RPA-ABB, 683 ang mula sa MILF, 3,485 ang mula sa CPP, NPA, NDF at 356 ang mula sa MNLF. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.